ngayon sa bukid. At nakita nyo na to lang nung last time na nag-vlog ako kung saan nagbunot ako ng mga damo. So sinama ko rin kayo dito guys noon. So ngayon naman, nandito na naman tayo para pasyalin ang ating mga sweet potatoes, ang ating mga kamote upang ano ba ito, i-cultivate siya. So kumbaga lalagyan natin ng lupa yung sa ilalim ng kamote, yung halimbawa dun sa roots niya mismo, upang may paglalagyan yung mga bunga niya guys, kasi namumunga na siya, so kailangan niya lang mas maraming lupa. So yun yung gagawin natin ngayon guys, at samahan niyo naman ako sa bagong episode na to, sa bagong araw na to guys. Tara. Oo nga pala guys, kaya ako pala din nala to kasi kakailanganin natin to sa pagbungkal ng lupa para maipon natin yung lupa sa iisang area lang. Ayan. So, Chelsea, yung aso namin nasa taas, si Chelsea yan. Babae yan, buntis yan ngayon eh. Sumama siya sa akin. Okay, enjoy lang guys sa panonood. Bungkalan time na guys. Let's go. Let's go, Chelsea. Siya nga pala guys, papakita ko kung paano yung pagbungkal. So ito na yung ginawa nung nanay ko nung last time kasi nagpunta pala siya dito. So bali ganito yung gagawin natin. Yan yung tutularan natin. So ganyan. Kung yan yung gagawin natin kung paano siya i-cultivate. So mga yan, tapos na yan. Ginawa na ng nanay ko yan. Ayan. Mga to, yan. Yan. Binungkal niya yung ilalim. So yan din yung gagawin natin doon sa the rest, yung iba doon, kasi hindi pa nabungkal yun. So yun yung gagawin natin ngayon guys. Paano ba to? Medyo nahihirapan ako kung saan ko kayo pupwesto guys. Gusto ko yung kuha lahat sana nung place, yung kung saan ako gagalaw. Pero wait lang guys, hanap ako kung saan ko kayo talaga ipupwesto. Ayan, para mas maganda yung panonood nyo guys. Ayan, nakahanap na ako ng angulo guys. So ngayon naman ta-timelapse ko kayo kasi medyo mahaba-haba yung video natin para hindi mapuno yung memory card. Medyo may problema. Hindi pala basta-basta yung pag-cultivate ng kamote. Nahihirapan ako sa paghanap nung pinaka-roots niya kung saan ko siya tatabunan. Nahihirapan ako kasi kailangan mo siyang iganon, tagdan. Kailangan mong hanapin talaga. Halimbawa, papakita ko sa inyo guys kung bakit mahirap. Halimbawa dyan guys, saan ba yung roots niyan, yung pinaka-roots niyan. So, kailangan iganon mo siya para makita mo. Halimbawa ito, wait lang. Saan ba yung roots nito? Kasi ano na sila lumago sila kaya medyo mahirap hanapin yung pinaka roots niya. Ayan, halimbawa ito. Yan. Diyan pala yung roots niya. Ha, ang daming lamok. Ayan. So ito yung pinaka roots niya, pinaka root niya, at ito yung tatabunan natin ng lupa. Yan. So ganun yung ginagawa ko guys. Yan, tatabunan natin siya ng lupa upang kung magkabunga siya is dyan sila mabubuo, dyan sila dadami sa part na yan. Yan, so kailangan nila ng madaming lupa para mas madaming bunga.
Yan, so dadagdagan ko pa yan guys. So ayan, tapos pati yung mga yun hanggang doon. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo aabot, pero try ko yung best ko para makadami ako. Grabe, ang kulit ng aso ko guys. Alam nyo ba naman yung ginawa niya? Nahiga ba naman sa kamutihan? Ayan, ayan. Yan, yung kagawa ni Chelsea. Yan, yan, yan. Inigaan niya, tapos naghiga-higa dyan. Umikot-ikot, yan. Oh, asan na? Umalis na. Ay, kulit na aso. Bali, sinasabay ko na rin yung pagtanggal ng damo pala guys dito kasi tumubo na naman yung mga damo. Yan. Para hindi pamahayan ng mga daga. Ayan, hello ulit. So, pahinga lang ako saglit kasi mataas na yung init ng araw. So, masakit na siya sa balat. So, hininto ko muna siya. So, nakalahati ko lang yan guys. So, dun sa kabila kasi pa ganyan yan, pa curve yan. Hindi ko na siya binungkal or hindi ko na siya kinultivate. Yung bandaron. Yan, yung bandaron kung nakikita nyo yan guys. Yung paliko na pa ganon. Yun sa dulo. Hindi ko
na muna pinakailaman kasi maganda yung lupa niya. So naisip ko na baka masira ko pa yung ugat-ugat niya. So imbis na mamunga, wala na, baka mamatay or maputol ko yung mga ugat, hindi na magtuloy. So naisip ko na hayaan ko na lang yung bandaron. So check ako sa baba kung may mga, kasi mapapansin mo, dami lamok. Sorry. So mapapansin mo naman yung lupa ng kamote, yung natanman mismo ng kamote, kung parang paano ba i-explain sa Tagalog, parang bagsak yung lupa niya, parang hindi siya magandang pamungahan ng kamote. So mapapansin mo, papakita ko na lang mamaya yung sample niya. So mapapansin mo naman doon sa part ng kamote kung kailangan mo siyang i-cultivate o hindi. So hahanapin ko na lang yung mga part na yun, kung kailangan i-cultivate ko, cultivate ko siya. Pero kung hindi naman, hahayaan ko na siya kasi baka natatakot ako, baka masira ko pa yung mga ugat-ugat niya. So madaming lamok, kaya ganun ako ng ganun. Pasensya na guys. So check ako sa baba. Konting tour pala sa ating garden. May ano pala kami dito, may mga kalamansi. Yan. So yan, namumunga yan. Namumunga pa rin yan. So pinagkukuha na namin siya. So ayan, tapos yung mga sayote na pinakita ko nung last time na video ko, may bunga pa rin. Actually kaka-harvest lang yan nung last Sunday kasi pinagbigyan or ginamit namin doon sa simbahan. So nag-harvest yung kuya ko, tapos ginamit namin sa simbahan. So meron na namang mga bunga yan, oh. Kunti lang naman yung bunga niya, hindi naman siya pang benta. So parang pang kain-kain lang, pamigay lang, kung may gusto ng may gusto ng sayote, binibigyan namin. Or meron din yung sila na mismo yung kukuha dito. O kaya nito, may bagong bunga na naman to. Yan, pakita ko sa inyo guys, yan, oh. Kakabunga lang yan, oh. Daming lamok. Ba't ako ganun na ganun? Tingnan nyo naman yun, guys, oh. May mga lamok sumusunod sa mata ko. At kaya sili pa dito. Yan. Sinong mahilig sa sili dyan? May mga bunga ng sili. Yan. Pinagkukuhanan din namin yung sili namin kasi dito sa amin mahilig ang mga tao sa sili. Pero hindi pa sila hinog kaya green pa yan. Kung may hinog yan, magre-red naman yan. So ito pala yung sili na ano. Kung tawagin namin dito is native. Native daw yan na sili. So hindi talaga siya. Kumbaga, bakit native? Parang ano yata pagkakaintindi ko, ano sila yung sarili nilang tumutubo. Hindi siya tinatanim. Kumbaga kusa silang tumutubo sa lupa. Yan. Maanghang yan. Mas maanghang pa sa yung mga common na sili na binibili natin. So since maayos pa rin naman yung mga lupad ng kamote dito, ayan, yan, nadidistract ako sa lamok, ang daming lamok. So since maayos pa naman yung lupa ng mga andito, hindi ko na siya bubungkalin or hindi ko na siya i-cultivate. So ang gagawin na lang natin ngayon guys is tanggalin ko yung mga patay na sayote dyan. Yan na lang yung tatanggalin ko kasi sabi ng nanay ko, kasi expert yun sa pagtatanim ng kamote. So yun talaga yung kinagisnan niya na gawain. So sabi niya, kailangan matanggal daw yung sayote para yung araw is diretso siya sa sayote. Dahil sa sayote kamote, nagpapalit yung sinasabi ko. So kailangan daw tanggalin yan kasi tinatakpan niya yung araw at hindi naarawan yung mga kamote. Kasi ang mga kamote daw is ayaw nila yung nasisilungan sila. So kumbaga hindi yata nabubuhay yung pagkakasabi ng nanay ko. So kailangan daw masikatan sila ng araw kasi pag hindi daw sila masikatan ng araw is baka hindi sila kumbaga mamunga or hindi sila mamuhay ng maganda, hindi sila gaya nito. Observe ko dito guys. Yan, mga parang hindi sila yumayabong, hindi kagaya nung nasa taas na nasisikatan ng araw is ang tataba nung mga ugat niya, mga dahon niya. Pero dito, ayan, wala masyadong hindi nagkalat yung dahon niya kasi nga natatakpan siya ng sayote at hindi siya nasisikatan ng araw. So, kailangan, siguro ang gagawin ko na lang ngayon guys is magtanggal ako ng mga, pero ang mali ko, hindi ako nagdala ng itak or yung panabas sana para matanggal, madali ko siyang matanggal. So yun na lang yung gawin ko, magtanggal ako ng sayote dito para masikatan ng araw naman to, para tataba sila. So okay, sige, samahan nyo na naman ako, gawin na natin to para matapos na kasi madaming lamok. Tsaka nasakit yung ulo ko, alam nyo guys.
hindi pa rin naman talaga nag-heal yung sakit ng ulo ko kasi may migraine kasi ako, so masakit na naman yung ulo ko ngayon. Pero ayoko kasi yung nakahiga lang sa bahay, yung parang hindi ka naging resourceful sa sa araw na to. Kaya sabi ko, punta na lang ako, gagawin ko na lang yung mga kaya kong gawin dun sa sa garden. So kaya ako bumaba dito kahit hindi pa masyadong nag-heal yung, or hindi pa naalis yung sakit ng ulo ko. Yung hindi siya yung sakit na parang fever, na yung mainit lang talaga yung noo mo. Hindi siya ganun. Nahulog yung sayote. Minahulog na sayote dun. So, kumbaga dito sa likod ng ulo, yung pagyuyuko akong ganun is, parang yung sakit niya is pulsate. Parang nagpapump siya yung sakit ng ulo ko sa likod. So kaya kakaiba yung sakit niya, yung parang hindi mo maintindihan, parang ang bigat ng ulo mo na ewan, parang may something dun sa loob ng ulo mo. Kaya ito yung hindi maganda na lagi kong nararamdaman. So iba talaga yung sakit niya, parang mas maganda pa yung fever kasi yung maiinit ka lang, tapos yung pag pinapawisan ka parang maganda, pero ito kahit pinapawisan ka na, andyan pa rin. Tsaka iba talaga yung sakit niya, ang sakit. Sige, gawin ko na to, dami na akong sinabi. So, ito pala yung sinasabi ko guys, na sample nung sinasabi ko na bagsak na yung lupa niya na kailangan mo cultivate is parang ganito. Kasi tingnan nyo guys, mapapansin nyo yung lupa niya. Parang bagsak pa, ba? Bagsak na yung lupa niya, so kailangan mo siyang i-cultivate. So, kumbaga mag-ipon ka ng lupa doon sa pinaka-roots niya para kung mamumunga siya, tsaka yung mga ugat niya is dyan sila mamumuo yung mga bunga niya. So iganon mo lang siya, ayan. So kailangan mo siyang iganyan, i-cultivate na ganyan. Yan. Ba't ko sinabing baka matamaan ko yung ugat kanina, diba? Gaya nito, tingnan nyo to guys, ito ugat to ng kamote. Yan, natamaan ko yan, kaya naputol. So sabi ko, baka imbis nga na mamunga to, wala na, naputol ko na. So kaya sabi ko, hindi ko na lang siya bubungkalin. Hindi ko kasi naiwasan dito sa baba kasi nga yung lupa niya is bagsak na talaga. So kukultivate ko sana. Ayan, may ugat-ugat pala dyan. So kailangan maging maingat pa rin. Ayan, may mga ugat din dyan. So kaya sabi ko, parang baka masira ko yung ugat ng mga kamote. Yan yung mga ugat niya na color pink. Yan, ay purple pala. Ayan, pahinga muna ako guys kasi parang napagod ako. Konti lang naman. Parang napagod ako konti. So, pahinga muna ako. Tsaka malakas na rin yung init So, sa panahon ngayon, hindi mo na maintindihan yung klima, no? Ngayon, imbis na summer. Ano ba ngayon? April. Yan, mga month na to is, dati nung last year is ang lakas na ng init. Sana, dapat. Tsaka summer na summer talaga. Pero ngayon, parang yung nainibago ako kasi hindi siya ganun ka summer ngayon. Kanina nga nagfa-foggy tsaka kagabi din is umulan. So sabi ko, climate change talaga to siguro, no? Kasi imbis na summer, may paulan-ulan pa rin, may malalakas na buhos ng ulan, tsaka cloudy pa rin. Pero ganyan talaga siguro ang panahon, nagbabago. Parang ikaw, charis. So, pero ma-appreciate mo rin, no, yung bakit umuulan imbis na summer. Parang ngayon na may tinanim ako. Parang hindi ka, dati ayaw ko talaga yung ulan. Sabi ko, ano ba yan, umuulan na naman. Kasi nga yung sa part ng bahay namin is prone kami sa landslide. So, every time na umuulan, parang ayaw ko kasi parang natitrigger na naman yung
trauma ko. Paniwan ko ba kung trauma yun nung nagka-landslide dun sa bahay namin. So parang yung isip ko is baka magka-landslide na naman. Tapos yun, parang nakakatakot na ewan. Pero ngayon, na-realize ko na kaya siguro pala umuulan kasi kailangan din ng mga halaman ng kasi nga summer na, tagtuyot na. So hindi pa namin dinidiligan yung mga tanim namin dito sa farm. So malaking benefit pala siya kasi dahil sa ulan is nadidiligan sila. So sabi ko, I thank you Lord pa rin kasi alam ko na may dahilan talaga yung mga ulan-ulan na gaya nito. So kailangan kapwa natin farmers is na problema din sila sa tubig siguro ng mga tanim nila. So kaya malaki talaga yung benefit ng pag ulan-ulan. Kahit summer na is okay pa rin siya kasi nakakatulong siya sa mga tanim na halaman. So, ba't nga ba tayo napunta dun? Dahil nga sa climate change. So, sabi ko magpahinga ako and at the same time is gusto kong magkaroon ulit ng content sharing. Ayan, di na matapos-tapos yung mga sharing natin. Imbis na nasa farm tayo, may sharing pa rin. So, yun kasi yung talagang gusto kong pinaka buod or climax ng every vlog ko is may mga content sharing pa rin. Halimbawa, pag adventure is meron pa rin sharing yan. May pupuntahan ako, may sharing pa rin yan. So, yun yung gusto kong pinaka top or climax nung every vlog ko. Sumisigaw yung anak ko, narinig ko yung sigaw niya. Tinatawag niya ako. Doon sa taas kasi yung bahay namin. Yun. Anak ko yun. Sumisigaw siya. Tinatawag niya ako. Sabi niya, halika na mama kasi mainit na. So, balik tayo dun sa topic. Sabi ko, topic ba yun? Hindi naman topic yun. Sabi ko, in every vlog na gagawin ko sana is meron pa rin mga sharings, mga moral lessons, sa mga pinagagawa natin sa buhay, mga natutunan natin, mga nare-realize natin, at ma-share natin siya para sa mga hindi pa naka-experience, hindi pa nakaranas ng ganun is may matutunan naman sila sa mga nangyayari sa mga buhay natin para hindi na nila maranasan yun kung sakali ganun. So, yun. Naisip ko habang nagbubungkal ako na i-share ko nga to mamaya sa vlog ko. Magpapahinga ako tsaka mag-i-vlog ko yun or kumbaga i-share ko yun kung paano natin i-limit yung sarili natin, how we limit ourselves. So, napa-English pa tuloy. So, na-observe ko kasi to minsan sa trabaho ko, minsan sa mga nakakasama ko sa buhay, mga nakakasama ko sa buhay na kumbaga yung nililimit nila yung sarili nila. Kasi ganun ako dati, parang nakikita ko yung sarili ko na ganun ako nung kabataan ko na halimbawa, sige, example sa workplace, syempre, kahit pa paano naman is tumatanda tayo, nag-grow tayo, paunti-unti nagmamature tayo. So, halimbawa sa workplace is may example na lang dito is yung may pinagawa sa'yo ang boss mo. Tapos halimbawa, yung pinagawa niya na yun sa'yo na task is never mo pa siyang nagawa, wala kang experience doon, hindi mo alam kung paano mo gagawin. So, normal lang sa tao na iisipin niya na hindi ko kaya. Yun yung negative sa atin na hindi pala sana dapat pala kung may pinagawa sa atin is i-accept natin siya in a positive way na sige, kumbaga pinagawa niya sa'yo yun na siguro alam niya din na hindi mo alam yun, alam niya din na first time mong gawin yun. So kumbaga challenge ka niya at the same time is i-challenge mo yung sarili mo na kahit hindi mo yun nagawa, never mo pa yung nagawa sa tanang buhay mo is gawin mo siya, pilitin mong gawin, mag-aral ka, aralin mo at pag natapos mo yun is mamamangha, try mo yun, gawin mo yun, mamamangha ka sa sarili mo kasi na-experience ko kasi yan, experience na naman to, experience talking. So, sa trabaho ko is, meron yung mga bagong task na never ko pang nagawa sa tanang buhay ko. So, may pinagawa sa akin ang boss ko, basta may pinagawa siya na task. So, never ko pang ginawa yun, hindi ko pa yun ginawa sa buong buhay ko. At saka nung pinagawa niya yun, nung una, nagduda ako sa sarili ko, sabi ko, patay, paano ko gagawin to, hindi ko alam to, ganun ako. Pero, hindi ko sinabing ayaw ko, hindi ko kaya. Kasi sabi ko, naisip ko nung time na yun, sige nga, i-challenge ko yung sarili ko. I will take it in a positive way. So, yun, inaccept ko siya, inaccept ko yung task na yun kahit alam kong wala akong experience doon, inaccept ko siya, ginawa ko siya, nag-research ako, nagtanong-tanong ako. At
nakaya ko. So, yun yung sabi ko na ma-amaze ka na lang sa sarili mo na may mga bagay pala na sa tingin mo hindi mo kaya pero kakayanin mo pala. So, in the first place pala, ang dapat pala natin gawin in the first place is take it in a positive way. Gawin mo siya, gawin mo yung best mo. Saka na lang pag natapos mo yung outcome niya, kung ano man yung magiging outcome niya, so be it. Ano ba yan kung mag-fail ka? So what? Normal lang yan sa tao, mag-fail talaga yan. Mag-fail ka man, okay lang yan. Ang mahalaga is nagawa mo kaysa yung hindi ka gumawa ng step, hindi ka gumawa ng hakbang para gawin mo yun. Yun yung hindi maganda. Basta ewan ko kung nakukuha nyo yung point ko ha, pero lalo na sa mga kabataan dyan, kasi pinagdaanan din naman natin yan. Normal naman sa mga kabataan na ganyan yung nakakahiya. Ano ba yan? Hindi ko kaya yan. Si ano kaya niya? Ako hindi ko kaya. Si ano sana kaya niya yun kasi magaling siya dun. Sana hindi ganun. I-accept mo siya na parang kaya ko to. Kung kaya ng iba, kaya ko rin. Bakit kailangan siya? Bakit kailangan hanapin mo yung tao na kaya niya? Ikaw ano ba? Hindi mo kaya? Wala kang kaya sa buhay? Yun yung isipin natin guys, na kung may papagawa sa atin, huwag mong hanapin yung tao na kaya niya. As long as gagawin mo yung best mo, gagawin mo yung capability mo, hindi yung maghanap ka ng tao na may kaya ng ganun. Hindi, wag sanang ganun. So, yun lang yung parang gusto kong i-share guys, na kumbaga pag may bagong mangyayari or mga bagong gawain darating sa buhay natin is gawin natin siya. Ano man, huwag mong isipin kasi yung outcome niya. Ang mahalaga is ginagawa mo yun para mag-grow ka, ginagawa mo yun para sa tao, at the same time, of course, pag sa simbahan naman is ginagawa mo yun para sa Diyos, hindi para maging people pleaser ka. Hindi mo siya gagawin para sabihin ng tao sa'yo na, ay si ano, ang galing naman ni ano, ay baka tatawanan ako. Hindi, o ganun. So, gawin mo lang yung, ang lagi mong ilagay sa isip mo, lagi natin ilagay sa isip natin, ikaw, ako, tayo, sa buong mundo. Ang lagi natin ilagay sa isip natin is, kaya ko to. Mag-fail ka man, ang sabihin mo sa sarili mo, okay lang yan. Kasi, kung nag-fail ka ngayon, bukas, magiging successful ka naman. So, yun sabi ko, wag mo siyang i-take in a negative way. Lahat ng darating sa'yo na task, lahat ng darating sa'yo na pagkakataon, lahat ng darating sa'yo na opportunity, accept it in a positive way. Wag mo siyang i-push. Halimbawa, pag andyan yung opportunity sa'yo, wag mong i-push. I-accept mo siya. Gawin mo yung best mo. Gawin mo yung capability mo. O, nag-fail ka man, okay lang. Ano ba? Bakit wala bang taong hindi nag-fail? Lahat ng tao nag-fail. Lahat ng tao nakakapag-aral sa mga experiences sa buhay. Nahihiya ka? Anong maitutulong sa'yo ng hiya? Kaya itapon mo na yung mga hiya-hiya na yan. So, sabihin mo sa sarili mo, simula ngayon, hindi na ako may hiya. Simula ngayon, kahit ano man yung task na papagawa sa akin, kahit ano man yung papagawa sa akin, I will do it in my own best capability. So, magiging successful man yan o magiging failure, okay lang yan. I will accept it. Okay lang mag-fail. At okay lang magka-experience ng mga failure sa buhay. So, yun. Itapon na natin yung mga hiya na yan, mga negativities na yan. Mabuhay tayo ng full positivity hanggat kakayanin, hanggat kaya natin. So, hanggang doon lang yung sharing ko ngayon guys. So, maraming salamat po sa mga patuloy pa rin na nanonood at mga nadadagdag ng subscribers ko. Thank you guys. Bye-bye. See you on my next video. Bye. Ayan guys, tapusin ko lang yung video na to. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga patuloy po na nanonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat po ulit. At sa mga nadadagdag po na subscribers ko, thank you po sa inyo. At pauwi na po ako ngayon sa aming bahay at i-close ko lang yung video na to. So, thank you ulit guys at ingat po kayo lagi guys. Bye-bye!